Napansin mo na rin ba sa dalampasigan ang punong ito na kung tawagin ng ilan ay butong o puno ng bituon? Sapagkat ang punong ito pala ay maraming pagkakagamitan. Isang mabisang puno na napakaraming pakinabang. At sa tulong lamang ng punong ito ay maaari ng malunasan ang pinoproblema mong rayuma, pamamaga, goiter, luslos, tumor at gayon din sa lipoma. Mga karamdamang kadalasan ay parating ang solusyon ay ang pagpapaopera. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaanong ang punong ito ng bituon ay maaaring magamit pala natin para sa ilang mga pinoproblemang kondisyon sa kalusugan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ikaw ba ay mayroong mga karamdamang kabilang sa ating mga nabanggit? Mapabukol man yan, goiter, at cyst. Baka ang punong ito na ng bituon ang kailangan mo at maaari mong ikonsidera bago ka sumabak sa pagpapaopera. Barringtonia asiatica. Ito ang puno na kilala ng ilan sa katawagang Simpson tree. Puno ng putat, butong, at puno ng bituon. Native ang mga punong ito sa baybayin ng Indian Ocean at sa ilang mga tropikal na bansa, kagaya nga dito sa Pilipinas. Kadalasan nga itong makikitang tumutubo sa mga tabing dagat at sa mga mabubuhanging baybayin kasama ng mga puno ng talisay. Tumataas nga ang puno ito ng hanggang 25 metro at mayroong mga narrow obovate na may lapad na dahon. Ang mga bulaklak naman ito ay animoy pompoms na mayroong mga kulay na puti at pink. Samantalang animoy hugis box naman na patatsulok ang mga bunga nito na tinatawag ding box fruit. At batin nyo ba na kapag nalaglag pala ang mga bunga ng puno ng bituon ay maaari itong magpalutang-lutang sa dagat man o sa ilog kahit hanggang 15 taon o 15 years. Hanggang sa makahanap na nga ito ng lupang matutubuan. Lahat ng bahagi ng puno ng bituon ay makalalaking at kadalasan nga ay ginagamit ito bilang panghuli ng isda upang mabilis itong mahuli matapos mahilo dulot ng dinurog na buto ng puno ng bituon. Subalit maliban pa dito ay kapaki-pakinabang naman pala ito para sa mga karamdaman ng tao. Pinaniniwalaan ngang ito ay mainam na nag-aalis ng mga bukol, goiter, pamamaga, cyst at mga katulad nitong kondisyon sa katawan. External lamang ang paggamit nito. Maaari mo nga itong gawing langis o cream bago ito gamitin. O di kaya naman, kung mayroong puno sa inyong lugar ay maaari mo ngang durugin ang mga buto nito o kudkurin ang laman ng bunga nito at pagkatapos nga ay ito ay tapal sa mga apektadong bahagi ng katawan. Bagaman ito ay hindi pa nga aprobado ng DOH, ay marami ang nagpapatunay na ito ay napakahusay bilang pantapal na halamang gamot. At maaari mo ngang ikonsiderang gamitin muna bago ka magpa-opera, na nangangailangan pa nga ng malaking halaga at proseso. Mga miracle tree na madalas ay nasa tabi-tabi lamang natin. Di natin pinapansin ang ilan, pero napakahusay pala at kapaki-pakinabang. Nag-iintay lamang na atin itong matuklasan. Ikaw, may kakilala ka na ba na nakasubok ng gumamit nito? O ikaw na nga mismo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
Nakakita ka na ba ng halamang ito na kung tawagin ay bakong? Isang klase ng houseplant at madalas nga ay naalagaan. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakaalam na ang isang ito pala ay isang mabisang panlunas o halamang herbal, lalo na nga sa mayroong mga bukol sa katawan, tumor, myoma, lipoma, goiter at gayon din sa mga nirarayuma. Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Ang halamang ito lamang ang maaaring makatulong sa mga karamdamang iniinda mo bago mo nga ikonsidera ang pagpapaopera. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bagong kaalaman at mga natatanging lihim na kagamitan buhat sa kalikasan, o kung mayroon kang mga bukol sa katawan, ang videong ito ay para sa iyo. Mahal ang magkasakit, lalo na nga sa panahon ngayon. Mapasimple man ito o komplikadong karamdaman na nangangailangan ng matinding gamutan. Ang mga simpleng bukol sa katawan, maliit na goiter, myoma, at katulad pa nga nitong kondisyon na nangangailangan nga ng pag-oopera, ay madalas at minsan nga ay binabaliwala na lamang ng iba, lalo na kung hindi naman ito kumikirot o malala. Subalit batid mo ba na mayroon palang isang uri ng halaman na madalas na nating nakikita, itinatanim, inaalagaan pa nga, ay napakahusay pala para sa mga kondisyong ating nabanggit. Ito ang halamang bakong o Crinum asiaticum na kilala rin sa ibang katawagan katulad ng giant crinum lily, spider lily, bakong sa Taiwan, libakong sa mga puyuma, at bakong naman dito sa atin sa Pilipinas. Madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng dalampasigan ang halamang ito na bakong, partikular sa mga mabubuhangin o mga mabubuhaghag na lupa. Mayroong mga pahabang berding dahon, puting mga bulaklak, at bulb na katulad nga ng sa sibuyas. Madalas sa iniiwasan pa nga ang halamang bakong sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason kung iyong aksidentaling makain. At ayon din ito sa pag-aaral na ang halamang bakong ay nagtataglay ng mga alkaloids katulad ng lycorine, kaya hindi ito pwedeng kainin. Subalit ang halamang bakong pala sa kabilang banda ay maaaring gamitin bilang panlunas externally o bilang pantapal, partikular na nga sa mga masakit na rayuma o mga bukol sa katawan. Bagaman wala pa nga itong lubusang pag-aaral na talagang epektibo, ay marami sa mga kakilala nating katutubo at mga nakagamit na nito ang nagpapatunay na ito lamang ang kanilang ginamit upang lumiit, lumambot o tuluyang mawala ang kanilang mga pinoproblemang mga bukol sa katawan. Malaki na ho yung kanyang bukol sa hindi na siya makatrabaho. Try ko lang din po ito, sinubukan ko din uling itapal sa kanya. Mga 1 week, may pagbabago, malaki na pagbabago niya. Unti-unti na siyang nakipis. Hanggang sa naramdaman namin. Ano nakipis? Nakanipis, yung nawawala, unti-unti nang natutunaw. Tapos naramdaman ng bata na, sabi niya, mama, wala na yung aking sakit, yung bukol ko. Kaya, salamat sa bakong na ito lang ang nakakapagpatunaw ng bukol. Subalit papaano nga ba ito gagawin o gagamitin? Kumuha ka lamang ng katawan ng halamang bakong. Ang katawan nito ay parang ang papel at maaari mo ngang gupitin ng parisukat o parehaba ayon sa inyong kagustuhan. Ipatong ito sa takip ng mainit na nilulutong pagkain o kaya naman ay direktang painitan sa apoy. Lagyan ng konting asin at saka dikdikin.
upang maging mamasa-masa bago ito itapal sa bukol. Medyo makati ang pakiramdam nito, subalit ito ay normal lamang sapagkat nanunuot na nga ang mga sustansya nito sa balat at ang konting kati na inyong mararamdaman ay mapapalitan din ng ginhawa. Gawin mo lamang ito sa umaga o sa gabi bago matulog hanggang sa tuluyan ng lumiit ang mga bukol o tuluyan na ngang mawala. Gayon din naman sa mayroong mga arthritis, gout o rheuma. Isang klase ng simpleng halaman lamang, subalit napakalaki pala ng maaaring pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang bakong? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.